Alright, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po ang inyong abang lingkod, Pastor Erwin Jan Rimos, muli pong nagbabalik sa ating live broadcast ngayong gabi. At meron po tayong another lesson, At ito pong ating pag-aaralan ay patungkol po sa 7 translation or 7 raptures na matatagpuan po sa banal na kasulatan. So the 7 raptures in the Bible. So yun po ang ating lesson ngayong gabi. From the Old Testament to the New Testament, yung tinatawag po na 7 raptures. Okay, or translation. Alam niyo po ba na yung pinakaunang na translate po galing sa lupa papunta ng langit ay si Enoch. So, at meron pong 7 instance. Okay? So, ang salitang rapture, mga kapatid, ay isang theological term na wala pong salitang rapture sa Bible. Pero ito po ay theological term upang ipaliwanag ang isang phenomenon na kapag ang isang tao ay na-transform ang kanyang katawan from mortal to immortal at pumasok po siya sa abode of God na third heaven, ang tawag po dyan ay rapture, to be caught up. Yan po ang ibig sabihin. Galing po yan sa isang Latin word na rapere. Ayan, para meron tayong background kung ano po ang ating pinag-aaralan. So, yan po ang ibig sabihin ng rapture, And in the entire Bible, from the Old Testament to the New Testament, ay meron pong 7. So, kung meron pong nagdidebate at nagdi-disagree, mga kapatid, sa pre-trib, mid-trib at saka post-trib, sa buong Bible po merong 7 raptures at kasama po doon yung pre-trib, mid-trib at saka post-trib rapture. Okay? So, alam ko po na itong lesson na ito ay magiging controversial doon sa mga dati nang may nalalaman at magiging information po ito sa mga bagong nag-aaral. So, punta po tayo sa Genesis chapter 5 verse 24. Basahin po natin ang text na ito. So, this is Genesis chapter 5 and verse number 24. The Bible says, "And Enoch walked with God, and he was not, for God took him." Okay? So, parang wala lang pong nangyari dyan, mga kapatid, Pero pag inaral po natin ang Genesis chapter 5 verse 24, alam nyo po ba na si Enoch ay hindi po namatay? Hindi po nakaranas ng physical death si Enoch, mga kapatid. At sabi po ng Bible, God took him. Kinuha po siya ng Panginoon. Kung hindi mo mababasa yung Bible, yung entire Bible, akala mo namatay si Enoch. But if you go to Hebrews chapter 11 verse 5, okay? Hebrews chapter 11 verse 5. Dito po ang kabuuan na nangyari sa buhay ni Enoch. By faith, Enoch was translated. Okay, yan na po yung word na translated. Hindi po ito language ni Enoch, but he was translated. Translated that he should not see death. Hindi po siya nakaranas ng kamatayan. And was not found because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. So lumalabas po sa talata ng Hebrews 11 verse 5 na hindi nga po naranasan ni Enoch yung tinatawag na physical death. Alam niyo po ba na si Enoch nabuhay Genesis chapter 5 verse 24?
Na ang ibig pong sabihin nito, ito yung kanyang translation, it is before the flood. Kaya bago pa man po nagkaroon ng flood, Genesis chapter 6 na po yung flood, ano? So, bago nagkaroon ng flood, na-translate na po si Enoch. So, bago pa po nagkaroon ng great flood, okay, meron na pong na-rapture. Paano po natin masasabi na si Enoch po ay na-rapture at hindi po siya pumunta sa paradise or Abraham's bosom? Abraham's bosom. Paradise. Katabi po ng Great Gold Fix yan. Ito po yung grave para sa mga ligtas. Underworld para sa mga ligtas. Grave. Ito naman po yung pit na tinawag sa Old Testament na Sheol. Ito po yung Hebrew word ng hell. Na itong Sheol na ito translate din sa grave para sa mga ligtas. Okay? O para sa mga Old Testament saints. Itong Sheol na ito ay translate din sa hell na may apoy. Ito po yung Great Gold Fix na bottomless pit. Para may background po kayo, Great Gold Fix. Ito naman po yung Hell with Flame. Okay, flame. Dito po yung Richman. Okay, so ito po ay may apoy. Ito po ay bottomless pit para po ito kay Satan. Okay? At sa kanyang mga demons. Jude 1:6, the angels that sinned. Ito naman po ay para sa mga sinners. Ito po ay para sa mga saved. Kaya dito pa lamang mga kapatid, mayroon pong Sheol para sa mga sinners, underworld. Meron pong Sheol na pit. Meron pong Sheol na grave para po sa mga Old Testament saints. So sana mapansin po ito ng mga nag-aaral, ano? At nagsasabing marami silang alam sa salita po ng Panginoon. Now, so dito po ay Genesis chapter 5 verse 24 pa lamang nagkaroon na po ng rapture. Hindi po ito si Enoch, hindi po ito pumunta dito sa Abraham's bosom o paradise. Bakit po? Kasi ayon sa kwento ng Luke 16, ito po, Luke 16, hindi po ito parable, ito po ay true story mga kapatid. Bakit true story yan? Kasi totoong tao po si Abraham, totoong tao si Lazarus, totoong tao si Moses. Basahin ko po, ano? Medyo mabilis po ang ating live because I want to use the time wisely. So, basahin ko mga kapatid ang Luke 16. Wala po siya sa outline natin pero puntahan po natin. Luke 16 verse 19. And there was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus which was laid at his gate, full of sores. Alam niyo po ba mga kapatid kung bakit ito po ay isang true story at hindi parable? Okay, parable. Not a parable po ito. Bakit siya hindi parable? Sapagkat sabi po ni Jesus Christ dyan, ang nagsasalita po at nagkikwento ay ang Panginoong Hesus. Gumamit po ang Panginoong Hesus ng isang real name. Okay? Yan po ninyo. And there was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus which was laid at his gate full of sores. Okay? Naka-capital letter po ang pangalan ni Lazarus.
So, real na tao po si Lazarus. And desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table, moreover, the dog came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. Yung mga nakaranas po ng kamatayan ay dinadala ng mga angels. O angels po, plural yan. Angels into Abraham's bosom. Okay? Itong si Enoch po, translate po ito, hindi po dinala ng anghel. At hindi po siya nakaranas na mamatay. So, ibig sabihin siya po ay paakyat sa taas. So, ang tawag po doon ay translation or rapture. Okay? Wala namang rapture, pastor, na word sa Bible. Wala nga pong rapture na word sa Bible. Pero ang rapture po ay isang theological term. Pag sinabi pong theological term, at term po ito na ginagamit ng mga theologian para mas mapabilis ang pagkaunawa sa isang salita na merong biblical na kahulugan. Okay? To be caught up, yan po ang rapture, catching away. Yan po ang ibig sabihin na dinala pataas, papunta po ng langit. Okay? So, ibig sabihin, Old Testament pa lang, mayroon na pong rapture. Pero, yung mga nangangamatay sa Old Testament, hindi po umaakyat dire-diretso sa langit. Sila po ay dinadala ng mga tagadala na anghel dito po sa Abraham's bosom o paradise na pinuntahan ng Panginoong Hesus, na siya ring grave na underworld for the Old Testament saints. Okay? So, I don't know kung ganyan po kalinaw ang pag-aaral po ng iba sa doctrine of hell. Okay? Kaya lang marami po ang nagrereklamo kasi hindi pa po nila naaabot yung ganyang pagkaunawa na mayroon palang 3 partition ang impyerno. Ano? So, patuloy lang po tayo. Basahin natin. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. Nabanggit po si Abraham sa verse 22. Si Abraham po ay hindi isang parabolo, kundi isang tunay na tao. Kaya, kapag ikinonsider mo etong Luke 16 na isang parabolo, malaki ang problema mo. May problema ka. Kasi hindi po parabolo si Abraham, hindi po parabolo si Lazarus, at kung ito man po ay isang parabulo, ibig sabihin nagsisinungaling ang Panginoong Hesus at gumagawa-gawa po siya ng kwento sa tao na hindi naman pala totoo. Okay? So yun ang pwede mong kakaharapin na disagreement kapag kinonsider mo ang Luke 16 na isang parabulo. Okay? So isa pa pong talata, basahin natin. At nangyari po nagkausap si Abraham at saka si Lazarus. Kaya hindi pwedeng gawa-gawa po ito ng Panginoong Hesus. Sabi po dyan sa 23, and in hell he lift up his eyes. Ito po yung rich man. And being in torments, and seeth Abraham afar off. Nagkausap pa po ang rich man at saka si Abraham dyan. And Lazarus in his bosom. Si Abraham po ay nandito, ang rich man po ay nandito sa kabila. Nung nakita ng rich man si Abraham at saka si Lazarus, sumigaw po siya. And he cried and said, Father Abraham, magkakilala pa yung rich man at saka si Abraham. Di ba? Alam nyo ba na ang rich man ay panganay na apo ni Abraham? Yun. Kaya niya tinawag na Father Abraham kasi ito po'y kamag-anak ni Abraham. Nasa lineage po itong rich man ni Abraham. So yan ang makukuha po ninyo kapag nag-aaral po tayo ng Bible. Okay? And being in torment, and said Abraham afar off and Lazarus in his bosom. I am inviting questions to come. Na sabang ako po nag-i-explain, binibigyan ko po kayo ng mga katanungan. Nagbibigay po ako ng statement na para magtanong kayo sa inyong mga isipan. Okay? And said Abraham, Lazarus in his bosom, and he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water to cool my tongue, for I am tormented in this flame. Magkakilala po itong tatlo. Si rich man, si Lazarus, si Abraham.
nabuhay po sila sa isang panahon na kung saan sila po ay nasa isang generation, isang papasok na generation at isang palabas na generation. Namatay na po nauna si Abraham, sabay pong namatay ang rich man at saka si Lazarus. Okay? At nung namatay po sila, Bible analogy po yung ibinibigay natin sa inyo. Nung namatay po sila, buhay pa po si Moses. Paano ko po nalaman? Kasi it's sa story po. That he may dip the tip of his finger in water and call my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things. Pinaalala ni Abraham ang buhay ng rich man sa kanya nung nandun na siya sa impyerno. At si Abraham naman ay nasa paraiso. That he, sabi po dyan, receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things. Luke 16:25 po ang binabasa ko. But now he is comforted, and thou art tormented. Yung kaibahan nga lang, sabi ni Abraham, ikaw ngayon ay tinotorment dito sa apoy. Si Lazarus naman ay kinocomfort dito sa Abraham's bosom. O, nandito yung rich man. Nandito naman si Lazarus, kinocomfort. Nagkakapangitaan po sila, mga kapatid. Kaya hindi po pwede na itong bottomless pit na ito ay nasa ibang planeta. Okay? Besides po, sabi ng Bible, at sabi ng 26, and beside all this, sabi po na Abraham, nandito sa Abraham, beside all this, between us, in you, there is a great gulf fixed. Sa gitna ng dalawang panig ay mayroong great gulf fixed. So that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. Walang galing rito na makakapunta po rito, walang galing rito na makakapunta rito, sabi ni Abraham. Then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. Okay? So, father niya po si Abraham, pero sabi niya, ipadala mo yan si Lazarus sa father's house niya. Buhay pa po ang kanyang mga kapatid. Ganyan ang makukuha po ninyo kapag binibigyan nyo po ng analogy ang binabasa natin. Okay? Sabi niya, ipadala mo po si Lazarus sa bahay ng aking ama, for I have 5 brethren. Okay? Meron siyang 5 brethren para wag mapunta daw sa impyerno itong 5 brethren na ito. Kaso, sabi po ni Abraham, Abraham said unto him, they have Moses. Ibig sabihin, yung 5 brethren nito, ay kasalukuyang nandoon sa time nila Moses. They have Moses and the prophet. Let them hear them. Sino yung them? Yung 5 brethren. Sino yung them? Yung Moses and the prophets. And he said, Nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. At sabi ni Abraham, and he said unto him, if they hear not Moses and the prophets, neither will they persuaded, though one rose from the dead. Sabi ni Abraham, kung hindi nila papakinggan si Moses at yung mga Old Testament prophets, hindi rin sila makikinig kahit na si Lazarus pa yung ipapadala mo sa kanila. Okay? So, hindi po ito parabulo. Ito po ay tunay at totoong kwento. Ewan ko sa inyo, kung i-consider nyo itong parabulo, malaki ang problema nyo. So, gumawa-gawa ng kwento ang Panginoong Hesus dito sa mga karakter na ito, Moses, prophets, 5 brethren of the rich man, Lazarus, Abraham. Gawa-gawa po ng Panginoon yan. Hindi po yan gawa-gawa at hindi po yan parable. Yan po ay true story. Okay? So, ano ang relation po niyan sa ating topic? Kasi mamaya po itong Abraham's bosom na ito, mararapture yan. Kaya po in-explain ko na maigi yan. Okay? Kasi mararapture po yan mamaya. So, balik tayo sa ating text, mga kapatid.
Punta po tayo ulit sa Genesis chapter 5 verse 24. Okay? So si Enoch po yung pinakaunang na translate. Pangalawa ay 2 Kings chapter 2 verse 11 to 12. Okay? Ang pangalawa pong, tanggalin na po natin yung ibang details rito para may pagsulatan po tayo. Tanggalin na natin si Moses, Prophet, Great Flood, 5 Brethren. Tanggalin natin yan. Okay. Yung sunod po, na rapture o napunta po sa abode of God, ay si Elijah. Okay, yan po ay 2 Kings. Yun, ayun ang gumana. Try natin yung isa. 2 Kings 2 verse 11 to 12. Wala po tayong pinapanigan rito sa atin pong pag-aaral. Kung ano po yung natutunan natin, kahit na masagasaan natin lahat, ay hindi ho natin itatago. Verse 11, it came to pass, as they still went on, and talked, that, behold, there appeared a chariot of fire, and horses of fire, and parted them. Sino po ito? Elijah and Elisha. Both asunder, and Elijah went up. Ayan po. Elijah, sabi dyan, went up. So, si Elisha po ang witness ni Elijah na siya po ay na-rapture. Went up by a whirlwind into heaven. Malinaw po yan, into heaven. And Elisha saw it, and he cried, my father, the chariot of Israel, and the horsemen thereof. And he saw him no more. And he took hold of his own clothes and rent them into 2 pieces. So yan po pangalawa na po itong si Elijah. Pataas po, chariot of fire ang kumuha sa kanya habang nakatingin po si Elisha. O, pangalawa na po yan. Next. Bakit po yan considered as rapture or translation? Kasi hindi po sila dumaan sa tinatawag na physical death. So, wala pong death na nangyari kung di rapture or translation or iba pang term dyan is teleportation. Okay? Marami na namang dyan. Welcome po kayo mga basher. Pangatlo po ay sa time ni Jesus Christ. Okay, dito na tayo, New Testament na tayo. Okay, nung siya po ay ipinako, mayroon pong believing thief dyan. Sabi ko po sa inyo, lagi lang pong babalik yung ating graph sa dati nating drawing. Babalik po na ganyan, okay? So, Matthew 27, nung siya po ay namatay, the veil of the temple was rent in twain from top to the bottom. Yung pangako niya po sa believing thief na today thou shalt be with me in paradise. Hindi po sila dumiretsyong umakyat sa langit. Kasi yung paradise po is in the heart of the earth during that period. Ang paradise po in the Old Testament ay wala po sa third heaven. Nandito po yun. So happen lang mga kapatid na nangyari po itong Christ in the Old Testament saints rapture. Okay? So itong nangyari after His resurrection ay nagkaroon po ng precedent rapture. Christ and the Old Testament saints. Kasama po yung believing thief ay na-rapture. Okay? Papunta sa abode of God na third heaven. Ito po, first heaven, second heaven, third heaven. Basahin ko po ang Matthew 27 verse 51. And behold, the veil of the temple was rent in twain from top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks rent, and the graves were open, and many bodies of the saints which slept arose. Nagkaroon po ng Old Testament resurrection. Yung mga katawan nila na nasa libingan, nagsitayuan po yun ng buhay na
nabuhay po ito. Okay? And sabi po dyan, which slept arose and came out of the graves after his resurrection. At sila po ay saan pumunta? And went into the holy city and appeared unto many. Okay? At pumunta sa holy city. Meron po akong nakausap na sabi ko, kung wala pang tao sa langit, ayaw mo maniwala na nandun na si Enoch at saka nandun na si Elijah, 2 Kings at saka Genesis 5:24. Ayaw mo maniwala na nandun na si Enoch at saka si Elijah, Old Testament pa lang. Saan pumunta itong Matthew 27 verse 51 to 53? Sabi dyan, and went into the holy city and appeared unto many. Pumunta raw ito, makinig po kayo, baka makasalubong nyo ito. Pumunta raw ito sa Jerusalem. Saan Jerusalem? Mayroong heavenly Jerusalem at mayroong Jerusalem sa Israel. Pumunta raw ito sa Jerusalem sa Israel. At anong ginawa? Nagmulto. Mga patay na yung mga yan, bumalik doon sa Jerusalem, sa Israel, nagmulto. Saan ang record sa history ng Israel na after Christ's resurrection, nagmulto yung mga Old Testament saints? Patunayan mo, kasi ayaw mong tanggapin na yung holy city na yan, yan yung, nandoon yung tatlong holy. Bakit tinawag na holy city? Kasi nandoon yung Holy Father, yung Holy One, at saka Holy Ghost. Nasaan yun? Ano yun? Holy City. Lahat ng nandun holy. Walang makakapasok na unholy. Di ba? At saka si Jesus Christ po ang firstborn from the dead. So, pang ano na po ito? 1, 2, pangatlo. Okay? Meron pa po itong another pa na ipinakita physically, Christ Ascension. After na dinala yan, ito po ay after His resurrection. So, ibig sabihin, after 3 days po ito. Nung namatay si Jesus Christ, yun ang pagbaba nila. After 3 days, yun ang pag-akyat ng mga Old Testament saints. Kaya itong lugar na ito na para po sa mga ligtas in the Old Testament na tinawag na grave, Sheol din po ito, ay wala na. Yung paradise dito, wala na. Since then, Matthew 27, ito po ay naging madilim na. Kaya ito na po yung magiging outer darkness. Para sa mga ligtas na pasaway, mga unprofitable servant. So wala na po ito. Wala nang laman. Yung laman yan ay nandito na. Nakita na po ni Apostle Paul, nandito na po yung paradise. Paradise in heaven. Sabi niya, 14 years ago, I know not a man. I know a man, whether in the body or out of the body, I cannot tell. He is caught up into paradise. Okay? So, hindi po yan ang lesson natin, pero napadaan lang tayo. Ang paradise po ay nandun na ngayon sa langit. Kaya, to be absent from the body sa time ng church age, sa panahon natin ngayon, okay? Pag namamatay yung isang mananampalataya, dire-diretso sa langit ang kanyang kaluluwa. Yan po ay 2 Corinthians 5 verse 8. Okay? So, tandaan niyo yung mga talata. I am confident I say that, willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Isa pa pong sample ng isang visible rapture ay ang Christ Ascension. After po na napalitan ang kanyang katawan ng incorruptible body, umakyat po sila after 3 days. Bumaba pa po ang Panginoong Hesus for 40 days. Okay? Ano yung 40 days na yan, Pastor? Ang 40 days na yan, waiting for the day of Pentecost, the 50th day, nabababa po ang banal na Espiritu kasi aakyat po si Jesus Christ. Okay? Malinaw po dyan yung actuality ng Trinity, mga kapatid. So, bumaba ulit ang Panginoong Hesus dito for 40 days. Yan. After nung kanyang resurrection, bumalik pa po siya 40 days. After nung 40 days, nagkaroon po ng ascension. Acts chapter 1 verse 6 to 11. Ito na po yung pag-akyat ni Jesus Christ. Dito na yon
tapos niya nang kausapin yung kanyang church na itinatag na kung saan nandoon po yung disciples, no? Nawala na po si Judas diyan, si Matthias na po ang pumalit. Now, Acts 1 verse 6, and when they came together, they asked of him, saying, Lord, thou wilt at this time restore again the kingdom of Israel? And he said unto them, it is not for you to know the times of the seasons, which the Father hath put in his own power. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, and in Judea, and in Samaria, and in the outermost part of the earth. And when they had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. Siya po ay umakyat at tinanggap siya ng cloud. Sabi ng marami pong diyan, hindi yan napunta ng langit. Nasaan ba yung clouds? While they look steadfast toward heaven. Malinaw po ng langit na merong tinatawag na Christ Ascension. Pataas. Pagkatapos po ng Christ Resurrection in the Old Testament saints. Okay? Sabi dyan, habang nakatingin po sila sa langit, as he went up, behold, two men stood by them in white apparel, which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Papunta nga po talaga yan doon. Sabi diyan, sa ibang dimension daw. Pag sinabi mong ibang dimension, dalawa lang naman yan. Yung isang spirit dimension, yun yung Holy City, New Jerusalem, at isang earthly dimension. Ang earthly dimension po ay ang buong universe. Kasama po yung planetary heaven, kasama po lahat ng mga sinasabi ng science na galaxy o ano pa man dyan. Basta't walang makakapasok sa abode of God nang hindi po dumaraan sa tinatawag na resurrection. Okay? So, pangatlo na po tayo. Next, sa papung talata, Mark 16:19, Luke 24:51. Okay, yan ang mga Bible reading sa Christ Ascension. So, Acts, lagay po natin dito, Acts. Dami na nating sulat, Tanggalin po natin yung church na yan, yung 50th day. Tanggalin natin para makalagay tayo ng Lagay po natin yung mga verse natin. Acts 1:6-11. Okay. So, Mark 16:19. Yung outline po natin nasa ating Facebook page, mga kapatid, Luke 24:51. Okay. So, next po is the rapture of the saints. Kailan mangyayari yung rapture of the saints, Pastor? Pagkatapos po ng church age. Balik pala natin yung church. Pagkatapos po ng church age, ay magkakaroon ng pre-tribulation rapture. Okay? Magkakaroon po ng pre-tribulation rapture. Pre-trib. Rapture. And then, 7 years. Tribulation. Dito sa 7 years tribulation, merong mid-trib rapture at saka post-trib rapture. Pero yung mga rapture po dito sa pre-trib ay believers rapture. Lahat po ng mananampalataya. Okay? Mapa-faithful man o hindi. Yan po ang sinasabi ng Panginoon sa John 14:1-3. Let not your heart be troubled, you believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you.
And if I go and prepare a place for you, I will come again. Ito po yung coming again. The private coming again. The Lord Himself. Siya lang po mag-isa rito. Ito po yung 1 Thessalonians 4:16 to 17. Okay? 1 Thessalonians 4:16 to 17. Pagkatapos po ng rapture ay magkakaroon ng judgment seat of Christ, and then marriage supper of the Lamb, and then Battle of Armageddon, Millennial Kingdom. So, yan po ay mga believers from mortal to immortality. 1 Corinthians 15:51 to 53. 1 Corinthians 15:51 to 53. Hayaan nyo po mga kapatid, pag-pray nyo, makabili tayo ulit ng whiteboard para humaba po ito, para lahat ay makunan po natin. Okay? So, yan po ang mga Bible reading. The Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, with the trump of God, for the trumpet shall sound, and the dead in Christ shall rise first. Now, ngayon, ang kasunod po, so 1, 2, 3, 4, pang-apat na po ito. Pre-trib rapture, pang-apat. Ang next po ay ang sa kalagitnaan ng 7 years tribulation period. Yung mga hindi po nasama sa believers rapture ay dadanas ng 7 years. Okay? Dalawang bahagi po ito. 3.5 years. Another 3.5 years. So, equal 7 years. 42 months plus 1,260 days equals 7 years. Okay, basa po tayo. Punta po tayo sa Revelation 9 to 17. Okay? Sabi po dyan, and after this, and behold, I beheld a lo, great multitudes which no man could number, of all the nations and kindred and people and tongues stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palm in their hands. And they cried with a loud voice, saying, Salvation to our God, which sitteth upon the throne, and unto the Lamb. And all the angels stood round about the throne, and about the elders, and the four beasts, and fell before the throne on their faces, and worship God, saying, Amen, blessing, glory, and wisdom, and thanksgiving, and honor, and power, and might be to our God, and forever and ever. Amen. And one of the elders answered, saying unto me, What are these which are arrayed in white robes? Whence they came? Tinanong po, saan galing itong mga to? And I said unto him, Sir, thou knowest. And he said unto me, These are they which came out of the great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. Therefore are they before the throne of God, and serve him day and night in his temple. And he that sitteth on the throne shall dwell among them, and they shall hunger no more, neither thirst any more, neither shall the sun light on them, nor the heat. For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them into living fountains of water, and God shall wipe away all the tears from their eyes. Okay? So, saan po yan? Galing daw dito sa tribulation. Saang throne na yan? Kung tribulation period ito at dito sila galing, ang next po na event ay marriage supper of the Lamb. Alangan naman po na yung mga yan ay pupunta dito sa judgment seat. Itong judgment seat po, para ito sa mga na-rapture na naglingkod dito sa church age. Yung mga walang reward, pupunta sa outer darkness. Mga unprofitable servant. Ligtas ito, wala po itong apoy. Save by fire. Cast away, save by fire. Yung mga may crown po, ay, bakit hindi na yan crown? Yung may mga crown, papasok sa marriage supper of the Lamb.
Itong mga survivor po na ito ay mga galing sa tribulation period, may crown din po mga yan. Saan sila haharap? Dito, sa marriage supper of the Lamb. Kasi itong marriage supper of the Lamb ay mangyayari po sa third heaven. Paano ko po nalaman? Ito po ay sa pavilion lamang. Itong pavilion. Okay? Ito pong judgment seat of Christ ay sa pavilion. Pero ito marriage supper of the Lamb ay sa third heaven. Bakit nandun po yung the King? The King is God the Father. Yung God the Father, hindi po yan umaalis sa kanyang trono. No shadow of turning. Kaya third heaven po ito. Welcome po yung mga mag-question dyan sa statement na yan. Okay? Sa isa pa pong talata, sino itong mga to? Mga beheaded witnesses. Kasama po sa mid-trib rapture. Okay? Naaakyat doon. Mid-trib rapture. Okay, ano yan? Tribulational saints. Okay? At saka beheaded witnesses. Ewan ko kung naaral nyo po yan. Mga beheaded witness. Ayon po sa Revelation 20 verse 4. Saan na yung mga talata natin? Lagay ko po rito. Revelation 20 verse 4. Yung isa pa pong talata. Revelation 7. Iris natin mamaya yan. 7 verse 9 to 17. Okay? So yan po yung mga Bible reading natin mga kapatid. Basahin ko po yung Revelation 20 verse 4. Malapit na po tayo matapos. And I saw thrones, and they that sat upon them, and judgment was given unto them, and I saw the souls of them that were beheaded for a witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast. Saan po yung the beast na yan? Dito po sa 7 years tribulation period. Neither his image, neither had received his mark in their foreheads or in their hands, and they lived and reigned with Christ 1,000 years. Ito palang manggagaling rito na beheaded witnesses ay may mga crown. Bakit? Kasi sila po ay makakasama sa millennial kingdom. Ayon sa Revelation 20 verse 4. Atras po tayo sa ating Okay? So, sa mid-trib, sa kalagitnaan ng tribulation period ay meron pong mararapture, tribulational saints at saka beheaded witnesses. Yung pastor, yung sinasabi mong post-trib, meron bang mararapture? Pag sinabi pong post, tapos na. Post, tapos. Alam nyo po ba na merong mararapture after the 7 years? Pababa po ng Panginoong Hesus sa Mount of Olives, ayan, sa Battle of Armageddon, pagkatapos ng 7 years. Alam niyo po ba na ang kanyang pagbaba, may sasalubong sa kanya dyan? Dalawa. Sino yung dalawang sasalubong sa kanya? The 2 witnesses. Basahin ko po, Revelation 11 verse 2 to 7. Ito po yung advantage mga kapatid, kapag alam mo yung sequence of events. Malalaman mo kung saan nakalagay yung mga talata, saan mo ilalagay kung ikaw ay dispensationalist. Bakit dyan yung dalawang yan, yung 2 witnesses, Moses and Elijah, bakit dito sila mararapture? Kailangan mo ng Bible math para masukat mo yung 42 months at saka 1,260 days. Basahin ko po, Revelation 11, 7 to 12. And when they had finished their testimony, the beast that ascended out of the bottomless pit shall make war against them, and shall overcome them, and shall kill them, and their dead bodies shall lie in the street of the great city which is spiritually called Sodom and Egypt, and where also our Lord was crucified. And they of the people, kindred, tongue, and nations
shall see their dead bodies 3 days and a half. Okay, yan po, tandaan nyo po, mayroong 3 days and a half. Yung dead bodies daw nila, 3 days and a half. Hahayaan lang, hindi po ililibing. Tandaan nyo po yan, yung 3 days and a half na yan. And shall not suffer their dead bodies to be put in graves. And they that dwell upon the earth shall rejoice over them, and shall make merry, and shall send gifts one to another, because these 2 prophets tormented them that dwell on the earth. And after 3 days and a half, the Spirit of life from God entered into them. Oh, yung Spirit of life, ano yan? Nabuhay po yung kanilang katawan ulit after 3 days and a half. Sila po ay tumayo. And they stood upon their feet, and great fear fell upon them that saw them. And they heard a great voice from heaven, "Come up hither." Oh, yan, umakyat po sila. And they ascended up to heaven in a cloud, and their enemies beheld them. Kailan po yan? Pagkatapos ng 3 and a half days. Sila po ay nag-ascend into heaven. Anong tawag mo dyan? Umakyat sila habang pagkatapos mo ng pag-akyat nila, bababa na po ang Panginoong Yesus dyan. Pag inaral nyo po itong Revelation chapter 11, ito po ay mangyayari after. Okay? Puntahan natin, Revelation 11, after 1,260 days ng prophecy. Okay? Hanapin ko po. Ito, yon. And when they shall have finished their testimony, doon pa lang po sila papatayin. Kailan po bibigyan ng power itong 2 witnesses na ito? Verse 6. These have power to shut heavens, that rain not. And in the days of their prophecy, they have power over waters to turn them into blood. Ayan. Hinahanap ko po yung days. Eto, ayan, sa verse 3 po. Simulan na lang po natin sa verse 1. And there was given me a reed like unto a rod. An angel stood saying, Rise, and measure the temple of God, and the altar, and them that worship therein. But the court which is without the temple leave out, and measure it not. For it is given unto the Gentiles. The holy city shall be tread under foot 42 months. Ayan po, 42 months. Yung 42 months na yan, ay katumbas po nitong first 3 and a half years. Okay, 42 months po yan. Okay? And I will give power. Pagkatapos po ng 42 months na ito, I will give power. Sabi po ng verse 2, verse 3 na, and I will give power unto my 2 witnesses, and they shall prophesy 1,260 days. Ang prophecy po nitong dalawa ay buong 3 and a half years, 1,260 days, which is equivalent to 3.5 years. Okay? Kaya yung beast, sabi dyan, yung papatay sa kanila, itong beast from the bottomless pit, na maitatapon dito po sa kalagitnaan ng marriage supper of the Lamb, ay merong a friend without wedding garment na itatapon dito sa outer darkness. Nakinig po kayo, mga against sa outer darkness. Merong war in heaven dyan. Ano po ang reason ng war? A friend without wedding garment ay nakapasok sa marriage supper of the Lamb nang hindi invited. Okay? Itinapon sa outer darkness. Kasabay po niyan, nung itinapon siya dito sa outer darkness na ito, pinalabas niya po yung mga demons para sa 3 and a half years to torment the people inside the great tribulation period. Yung mga beheaded witnesses dyan, palalabasin niya yung mga demons dito para i-torment dyan, mga kapatid. Kaya, itong beast na ito, the third beast,
Mayroong beast from the sea, beast from the earth, beast from the bottomless pit. Itong third beast na ito ang papatay kay Moses and Elijah. And after, tapos na po yung 7 years. Tapos na po ito, plus 3.5 days. Yan ang tamang post-trib rapture. Hindi po believers rapture. Kaya kapag inaral po natin yung rapture dito po sa New Testament after the church age ay 3. Pre-trib rapture of the believers. Mid-trib rapture of the beheaded witnesses and tribulational saints. Post-trib, the rapture of 2 witnesses, Moses and Elijah. Kasi 42 months plus 1,260 days plus 3.5 days equals post-trib rapture. Diba? Ngayon, ang tanong, pastor, hindi na ito 7 years. Kung nakikinig ka, yun ang magiging tanong mo. Kaya kung critical ka, mas critical ako sa'yo. Now, hindi na ito 7 years. Tama. Kasi may 3.5 years pa. Bago niya tapusin. Pag-akyat ng 2, doon palang bababa yung Battle of Armageddon at i-divide yung Mount of Olives into 4 parts. Ibig sabihin, lampas na yun, pastor. Tama, lampas na. Alam mo ba, kahit na lampas na yan, ay tama pa rin yan. Because this 7 years shall be shortened, sabi ng Bible. Kaya kapag nagbabasa ka ng Bible mo at inaalala mo yung mga term, this day shall be shortened for the elect's sake. Sino yung elect's sake? Ito po yung mga beheaded witnesses at saka tribulational saints na mga Israelites elect's sake. Paiikliin yung itong 42 months, iikli yan ng konti. Ito, iikli yan. Ano yung pagkakaikli niya? Itong 3.5 years para 3.5 days makapasok ito sa 7 years. So, this is minus yung time, mga kapatid. Yung oras. Okay? So, tama pa rin na 7 years yan kasi hindi pwede magkamali ang Bible. Okay? Dahil i-shorten po yung days. So, wala pa po pang ano pa lang po yan. Pang 5, 6, pang 4. Ano ba yun? Enoch 1, Elijah 2, Christ in the Old Testament Saints 3, Pre-trib 4, Mid-trib 5, Post-trib 6. Yung pang-7. Ito po yung masaya, yung pang-7. Tanggalin ko po itong tribulation, Basta 3 po yan, pre-trib, mid-trib, at saka post-trib. Ito yung masaya. After Millennial Kingdom, tribulation po kasi yon. After Millennial Kingdom, dito po sa Battle of Armageddon, sa Mount of Olives, ikukulong si Satanas dito for 1,000 years sa outer darkness or bottomless pit ang tawag po. Ikukulong po si Satan dito. Mas maliwanag po ito kung dalawang whiteboard 1,000 years. Revelation 21 to 3. Okay? 1 to 3. Ikukulong si Satan for 1,000 years. After 1,000 years, siya po ay palalabasin sa Gog and Magog. Okay? After 1,000 years, palalabasin po siya sa Gog and Magog. Kung nakikinig po kayo sa natin ng nakaraan, naunawaan nyo po ito. Verse 7 to 10 po yan. Revelation 20 verse 7 to 10. Lumabas na po siya dyan, Gog and Magog. So wala na po itong laman. Wala na itong laman kasi napunta na po sa lake of fire. Yung may laman na lang na outer darkness or hell, bahagi po kasi ng impyerno itong tatlo. Etong outer darkness for the unprofitable servant na napunta ng judgment seat dahil walang crown. At saka ito pong outer darkness for the children of the kingdom, yung mga bata po sa millennial kingdom na ang edad ay 100 years old na nangamatay. Okay? Outer darkness for children of the kingdom. Nauupo kay Abraham sa kingdom.
Okay? Merong mamamatay rito na 100 years old. Ang kanilang kaluluwa ay pupunta dito sa outer darkness na may apoy, na hell. At pagdating po sa Revelation, eto na, 20 verse 11 to 15. Etong dalawang bahagi ng impyerno ay mararapture. Ito po ay mariresurrect, and the sea give up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them. Ayan, mararapture po, mariresurrect yung mga katawan nito na nasa dagat. Okay, at ito naman po ay pupunta sa Great White Throne after second resurrection. Magkakaroon ng second resurrection, tapos Great White Throne, judgment. Sa Great White Throne judgment po, isang grupo galing sa impyernong may apoy, na wala sa Book of Life. Okay, ulit-ulit nating topic yan. Galing rito, nasa Book of Life po ito. Mga save ito, mga loko-loko lang, mga pasaway na mga ligtas, tumanggap sa Panginoong Hesus pero hindi na napakinabangan sa church age kasi backslide ng backslide. Pinera ang simbahan, pineke ang ministry. Okay? Napunta po sa outer darkness na walang apoy, dating paradise. So whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Revelation 20:15 po yan. Hindi po nawawala ang kaligtasan, ang nawawala po reward. Pag wala kang reward, mabartolina ka muna ng 1,007 years. Plus 3.5 days. Ngayon, saan po yan, pastor, na nagkaroon dyan ng rapture? Alam mo ba, ang Great White Throne Judgment ay mangyayari sa kung saan nangyari ang Judgment Seat of Christ na pavilion. Diyan ulit mangyayari ang Great White Throne Judgment. Pataas yun kasi atmospheric heaven yun, where thick clouds and dark waters, or dark clouds and thick waters. Yan po yung pavilion. Okay? Dami ko na pong sinasabi para marami po kayong tanong. Revelation 20 verse 11 to 15. 11, and I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were open. Dalawa po ang binuksan, books. Yung isa po, Book of Life. Oh. Tapos, whosoever, ginamit po yung whosoever. Whosoever. Ibig sabihin, ang sino mang hindi nakasulat. Di ibig sabihin, mayroong present dyan na nakasulat, mayroong present na hindi nakasulat. 13, ito po yung pinaka-exciting na verse. The books are open, and another book was open, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. Okay? Yung mga nangamatay daw ay ginudge ayon dito sa books. Hindi po ginudge sa book of life. Sa books po sila ginudge according sa kanilang mga ginawa. Dito sa dalawang grupo, whosoever dito sa dalawang grupo na ito, na wala po sa listahan ng book of life, itatapon sa dagat-dagatang apoy. Bakit i-judge pa sila sa kanilang mga works dyan, pastor? Kasi, nasa gawa po ng tao ang tinatawag na accountability ng kanyang buhay at ang kanyang pananampalataya. Okay? Ano yung magdidetermine kung ligtas siya o hindi? Kung hindi nangyari sa kanya na tumanggap siya sa Panginoong Hesus, nung tiningnan yung mga nangyari sa buhay niya, ibig sabihin, wala siya sa Book of Life. Okay? Kasi hindi siya gumawa ng desisyon. Yung mga galing dito, gumawa po yan ng desisyon Ligtas ito, meron itong eternal life. Hindi sila pwede sa lake of fire. Okay? So, whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Ito na yung final destination ng mga unsaved. Yung mga ligtas na galing rito na umiyak dahil sa palo at dahil sa pagsisisi,
Ito yung last ano nila. Last and final sermon. Kasi papasok na po sa eternity. Magre-renovation of the earth na po. Susunugin na yung mundo. And then papasok na po yung new heaven and new earth. Bababa na po ito. So, yung second resurrection is the rapture of the unprofitable servant and the resurrection of the dead from hell. Okay? Sabi po sa verse 13, and the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them. Ayan po yung word na in them. Yung partition ng impyerno na may laman ay dalawa pa. Ito po yon. In them, yung in them. Kasi kung isang partition lang po yon, in it. Singular, in it. Kaya in them, dalawa. Dapat nag-aaral rin po tayo ng grammar. Singular, plural, inaaral po yun sa Bible, mga kapatid. So, dalawang grupo po ang nandyan. So, yung wala sa Book of Life, itatapon sa lake of fire. Yung nasa Book of Life, ano mangyayari? And God shall wipe away all the tears from their eyes. Papasok na po sila sa eternity. Okay? From hell, resurrected into the lake of fire. Yun po yung mga wala sa Book of Life. Together with the unfaithful, unwise, unprofitable servant from outer darkness, Matthew 25:30, Revelation 20:14, which were in them. Ayan. So, para malinaw po sa inyo. And, so yan po, nagtatapos ang 7 rapture, mga kapatid. Bakit yan rapture? Kasi na-resurrect, meron pong resurrection, and then mayroong pag-akyat. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of heaven. Yung flesh and blood po, hindi makakapasok rito. So, ibig sabihin, may nangyari sa katawan ni Enoch bago siya makapasok dito. May nangyari sa katawan ni Elijah bago po siya nakapasok rito. Okay? Kapag body naman po ang pinag-usapan, dalawang klase po ang katawan. The celestial body and the terrestrial body. Okay? So, ano nangyari sa terrestrial body na katawang panlupa, naging celestial body. Okay? Yung body po ni Jesus Christ after na siya ay na-resurrect. So, sana po mga kapatid, meron tayong natutunan. Mag-review po tayo. Ang first na translated or raptured into the third heaven, si Enoch. Pangalawa po, si Elijah. Pangatlo, Christ and the Old Testament saints. Pang-apat, the pre-trib rapture after the church age. Pang-lima, the mid-trib rapture, the beheaded witnesses, and the tribulational saints. Pang-lima, pang-anim po ay ang post-trib rapture, Moses and Elijah. Pang-pito, tama po ba yun? Okay. So, ulitin ko po. Pang-tatlo, Christ and the Old Testament. Pre-trib, pang-lima. Pang-apat, pang-lima po, mid-trib. Pang-anim, post-trib. Moses and Elijah, 2 witnesses. Pang-pito, yung second resurrection. Meron po akong gustong idagdag alam nyo po ba na ang ligtas? Ayan, salamat po. Mayroon po tayong nakausap na kaibigan na niniwala din po sa outer darkness. Kaso lang medyo iba po yung pagkaunawa niya sa outer darkness. Alam nyo po ba na ang ligtas, okay, ay pwede po na 2 beses ma-resurrect. Okay? Pakinggan nyo po itong sasabihin ko. Ang tawag po rito, yung galing sa outer darkness na unprofitable servant, ang tawag po dyan ay rise it up again in the last day. Rise it up again in the last day. May babasahin po ako, patunay po ito na talagang dito po sa Great White Throne ay kasama po yung nasa outer darkness. Ang ligtas po ay merong tinatawag na rising in the last day and rising up again in the last day. Yan. Talaga ngayon nyo lang yan maririnig. Rise
rise it up again. Ayan, dagdag po kasi yan sa outline natin. Pero gusto ko pong sabihin, baka makalimutan ko na eh. John 6:39. Okay? Tandaan niyo po itong talatang ito. Ang ligtas po ay pwede na 2 beses siya i-raise up. At yung pagka-raise up niya, pangalawa, ay tumutukoy po yun sa nanggaling rito mga kapatid. John 6:39 and 40. Okay? John, dapat gumana ito. Ba't ayaw gumana? John 6:39 to 40. Tandaan nyo po yung talatang yan dahil minsan-minsan lang po natin yan ma-discuss. Ano? Okay, ano po ang sabi ng 39? And this is the Father's will, which hath sent me, that all which hath given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. Mga ligtas po ang tinutukoy. Raise it up again. Meron pong sabi dyan, raise it up again in the last day. So, sana ba yun? Hindi ka pwedeng ma-raise up again kung hindi ka na-raise up. Okay? Tama? O verse 40, basahin ko po bago tayo magsulat. And this is the will of him that sent me, that everyone which seeth the Son and believe on him may have everlasting life. Ligtas po yan. And I will raise him up at the last day. Tingnan nyo po yung 40. Sabi ng 40, I will raise him up. Raise him up. Him up. At the last day. The last day. Okay? Will, which had sent me, that which of all which, saan ba yan? Ulitin ko po. And this is the Father's will, which hath sent me, that of all which he had given me, mga ligtas po ito, I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. Tingnan po ninyo, ano yung kaibahan nun? Raise it up again at the last day. Nandun ulit yung at the last day. Mga ligtas po ang pinag-uusapan dyan. So yung unang resurrection ng mga ligtas, yung first resurrection. Patunay po ito na mayroong resurrection sa second resurrection sa last day resurrection. Okay? Yung first resurrection po ay mayroong 3 parts. First resurrection. May tumagal tayo. Meron pong tinatawag na first resurrection. Tapos second resurrection. Yung second resurrection, ito po yung lake of fire at saka ito. Second resurrection po yan. Yung first resurrection, mayroon pong 3 bahagi. Pre-trib, mid-trib, at saka post-trib. First resurrection po yung 3 yan. Okay? Believers po ito. Ayan, believers. Beheaded witness po ito. Beheaded. Ito naman po, witnesses. 2 witnesses. First resurrection po ito, kaya sinabi na Revelation, blessed is he that hath the part on the first resurrection. Kasi may 3 parts po yung first resurrection actually. Yung Christ and the Old Testament resurrection, precedent resurrection po ang tawag doon. Mas nauna, sample resurrection. Okay? So, mahalaga po, tandaan nyo po yung John 6:39 to 40. Ang ligtas na mananampalataya ay pwede na 2 po ang kanyang resurrection. May part po siya sa first resurrection kasi yung mga nandito po sa outer darkness ay may part po sa pre-tribulation rapture, judgment seat, kaso walang reward, napunta rito sa bahagi po ng hell na walang apoy, dating paradise pero empty na, mare-resurrect po sa last day. Ito po yung sinasabi ng John 6:39 to 40.
So, yan po, salamat sa inyong pakikinig at panunood. Tumagal tayo, pasensya na po kayo. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon at manalangin. Lord, salamat po sa gabing ito natapos ang aming live. Manguna po kayo at magbigay ng katalinuhan sa aming lahat. Alam ko po na hindi basta po makukuha ng lahat ng mga makakapanood nito, yung lesson na ito. But Lord, I pray na wala na po akong pananagutan sa kanino man. Dahil ibinahagi ko po ang inyong mga salita na ayon sa aking kakayanan. Manguna po kayo't magpala sa aming lahat na marami pa po kami matututunan sa mga pag-aaral namin every night. Salamat po sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, ito ay aming samot dalangin. Amen and amen. Maraming pong salamat. God bless at magkita po tayo bukas ulit. Thank you very much.